dad sa magulang. Hindi po iyon. Magtatayo lang kayo ng pamilya para matuto kayong tumayo sa inyong sariling paa. Pero hindi po sinabi ng Biblia kapag kayo may asawa na, may pamilya na, ikakalimutan nyo na ang inyong mga magulang na nagpalaki sa inyo at sinamahan kayo hanggang sa panahong ito na kayo humarap sa altar ng ating pong Panginoon. So, nais daw po natin ng masayang buhay. Hanggat may magulang po tayo, paglingkuran natin, mahalin natin, ibigay natin yung pwede nating maibigay sa kanila. Kasi inang nais ng ating pong Panginoon. Pangapat at panghuli, Christ-centered. Ang sabi po ng Psalm 127, Christ must be the center and foundation of your relationship. Aaron and Sean. Bakit? Sinabi ng Biblia na kinakailangan si Jesus ang sentro at pundasyon ng ating pamilya. I want you to listen to this before I close. Alam po natin na istrukturang ito. Ano po ba yung unang tinayo? Yung po bang wall? Yung po bang bubong? Hindi. Pundasyon. Napakaganda ba na istruktura mo, napakamamahali ng materyales ginamit mo kapag mali ang iyong pundasyon. Konting pagyanig, hangin, konting paglindol, magkukulaps dahil mali ang pundasyon. Anong sabi ng Biblia? Christ must be the center and foundation of your relationship. Bakit Aaron and Sean? Kinakailangan si Jesus ang maging sentro ng ating relasyon ngayon na magtatayo kayo ng pamilya. Kinakailangan siyang pundasyon. Base sa pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad, biyaya ng Diyos. So doon kasi alam po natin ang unang tinayo ng Diyos, hindi po gobyerno, hindi simbahan. Ang unang tinayo ng Diyos, pamilya. Kaya nga, sabi ng John chapter 2, the first miracle of Jesus was in Cana in Galilee. We were there 2023 bago po pumutok ang giyera sa Gaza. That was June. Nakapunta po kami doon sa Cana sa Galilee. Yun po yung lugar ng kasalan. Ito ang tanong. Why Jesus' first miracle was in Cana in Galilee? Bakit ang unang himalang ginawa ni Jesus doon sa Cana sa Galilee? To redeem the first marriage that happened in Genesis chapter 2, doon sa Hardin ng Eden. Yun po inaispakita ng Panginoon. Kaya ang unang himala na ginawa ni Jesus, naubusan sila ng alak. At ang sabi ng Panginoon, sige, yung mga tapayang yan, punuin nyo hanggang labi ng tubig. At pagkatapos nyo punuin, sumalo kayo at iserve nyo sa tao. Ano po nangyari? Water become wine. The first miracle of Jesus happened doon sa kasalan sa Cana, Galilee para ipakita na nais niyang redeem ang unang pamilya na tinarget ng kaaway sa Genesis chapter 3. Christ must be the center and foundation of our family. Ano po ang resulta nito? Before I conclude, Psalm 128, the next chapter. Anong resulta nito? Kapag si Jesus ang sentro at pundasyon ng ating pamilya, happy and victorious family. Masaya, matagumpay, masaganang pamilya, pinagaharian ng Diyos, ang ating patuloy na matanggap maranasan kasi naitayo natin ang ating pamilya sa tamang pundasyon. Base sa pag-ibig, pagmamahal, biyaya ng ating Diyos na buhay. Kaya nga ang Panginoon, tinanong siya ng kanyang alagad. Ano po ang tanong ng alagad? Lord, ilang beses po ba kaming magpapatawad? Anong sabi ng disciple ni Christ? 7 times po ba? 7 in the Bible speaks of completion. Anong sabi ni Christ? Not only 7 times, but 70 times 7. Wow. 70 times 7 mathematically is 490 times. Aaron, kung sakali bang magkasala si Sean, kaya ba siyang patawarin? Apo.
Kasi siya, tanongin natin. Kung sakali bang magkasala si Aaron, siya, kaya ba siyang patawarin? Kung magkaroon ng other woman, pero hindi papayagan ng Diyos. Kung sakali lang, kaya ba siyang patawarin? Opo. Ayan, kayang patawarin. Okay. Ibig sabihin, nandun ang pag-ibig, pagpapatawad ng Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, paano tayo magpapatawad? Kung paano tayo pinatawad ni Yeso Kristo. Ngayon pong hapon, mga kapatid, mga magulang, maiksing mensahe nais kong iwan sa bawat sapu sa atin. Meron po bang sapat na dahilan para di matuloy ang kasal ni Aaron Loisan Canosa Cruz kay Sean Pajardo Espino? Tumayo po at magsabi ng dahilan. Meron po bang dahilan? Tumayo po. Kung wala po ay tuloy po natin yung kasalang ito. So nais po natin i-recognize ang mga magulang na nagbigay pahintulot sa kanilang mga anak. Mr. Edward J. Cruz and Mrs. Cherry Canosa, Mr. Jose Espino and Mrs. Annie Pajardo. Sila po nagbigay dahil parehas pong age 24 pa lamang ang ating pong mga kapatid. Kaya mag-asawa pong magbibigay ng pahintulot para sila ay makasal. Praise God. So, ngayon po ay punta na po tayo sa ating pong seremonya ng kasal. So nais ko pong hilingin yung pong ating candle sponsor na pakisin nilang sisindihan. So alam po natin bakit po ba nagsisindi ng kandila. Alam po natin na sa pagsisindi ng kandila, ito po ay token lamang. At alam po natin, ito'y nagpapahayag na si Yeso Kristo, sabi ng John chapter 8, Jesus is the light of this world. So alam po natin, sa pagsisindi ng kandila, we are inviting. Okay. So yung dalawang magkabila lang po, mamaya na po. Okay. Pagkatapos pong masindihan ng kandila ay tatayo po si Aaron at si Shia. Naniniwala to sa kasabihan ay kapag hindi sumindi yung nasa kaliwat nasa kanan, ay hindi po tayo naniniwala sa mga kasabihan ng matatanda. Token lang po ito at simbolo lamang po ito na inaanyayahan po na. Yes po. Sean Yods Pajardo Espino, tinatanggap mo ba si Aaron Loisen Canosa Cruz bilang tunay mong asawa? Yes po. Si Aaron Loisen Canosa Cruz, sa harap ng Diyos at mga saksi, pinapangako ko na mamahalin kita, paglilingkuran, habang ako'y nabubuhay. Ako, si Shania Gespino, sa harap ng Diyos at mga saksi, tinatanggap kita. Aaron Loisan Canosa Cruz, pinapangako ko na mahalin kita, paglilingkuran, habang ako'y nabubuhay. Ngayon po ay sa kanilang ipinahayag na sumpa sa isa't isa. Alam po natin, sabi ng Malakay, ino-honor ng Panginoon, pinakinggan po ng Diyos. At ngayon po ay siselyuhan po natin sa pamagitan ng singsing. So alam po natin ang singsing ay bilog, walang simula at walang wakas. Simbolo ng walang hanggang pagmamahal na i-offer po nila sa isa't isa. So ito po yung nilalagay sa kaliwang Yumang mo lang sa Tanggapin mo ang singsing na ito, simbolo ng aking pag-ibig, pagmamahal na iaalay sa iyo. kaliwanan, yumang mo sa dulo. Tanggapin mo ang singsing na ito, simbolo ng aking pag-ibig,
pagmamahal na iaalay sa'yo. Praise God. Ngayon po ay nais po natin pagkaloob sa kanila ang aras. Alam po natin ang aras ay simbolo ng masaganang buhay na nais ipagkaloob ng Panginoon. So, Aaron and Sean, hawakan nyo ang aras, simbolo ng masaganang buhay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa inyo. And God says, upon His word, I gave you power to get wealth in this world. And right now, in the mighty name of Jesus, pinuputol namin at nilalagot ang sumpa ng batas, sumpa ng sakit, sumpa ng kahirapan, sumpa na padala ng kaaway sa kanilang buhay. At hayaan mo, Panginoon, bless the works of their hands. Bawat hawakan ng kanilang kamay, pagpalain mo. At Father God, simula sa araw na ito, let there be kingdom provision upon their lives. Masabi nila, Panginoon, ng Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. I have everything. At sinabi mo in verse 6, surely, your goodness, your mercy shall follow me all the days of my life. Salamat, Panginoon, at tinakin po namin simula sa araw na to sa pagtatayo nila ng pamilya tahanan. Maranasan nila ang kasaganaan at provision mo. At tinakin po namin ng Philippians 4:19. And our God shall supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. I speak abundant life be upon them right now in Jesus' name. Amen. Ngayon po, kung meron po silang Biblia, ay nais po nating pagkaloob sa kanila ang Biblia. Praise God. Okay, pagkaloob po natin sa kanila ang Biblia. Praise God. So alam po natin ang Biblia ay salita ng Panginoon. So Aaron and Sean, basahin nyo. Isalig nyo ang inyong buhay sa pagtatayo ng pamilya. Bulahin nyo, basahin nyo ang salita ng ating pong Panginoon. At ngayon po ay nais ko pong sila po ilumuhod, nakapatong ang kanilang kamay sa Biblia. Praise God. At ngayon po, pong belo ay nilalagay po sa balikat ng lalaki. Bakit po ba sa balikat ng lalaki? Kasi tinatanggap po niya ang responsibilidad as the head of the family at sa ulo na ng babae kasi nagpapasakop siya sa leadership ng kanyang asawang lalaki. At alam po natin, kapag nandun po pagpapasakop sa isa't isa, igagawad ng Panginoon ng covering at protection niya sa balikat ng lalaki at sa ulo na ng babae. Praise God, praise God. Lord, we claim your covering and protection be upon them. We claim Psalm 91 verse 9 verse 10 na kapag si Yahweh ang pinili po naming mag-ingat sa aming pamilya tahanan, hindi po magtatagumpay ang anumang plano at gawin. Revelation 12:11, we can overcome the devil. It is by the blood of the Lamb that was shed on Calvary. So, at walang gawa ang kaaway na maaaring magtagumpay sa kanilang buhay, kundi ma-enjoy lamang nila ang relasyong ito sa gabay at patnubay ng iyong banal na spirito. Hige po, ipakikabit po yung cord ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. Praise God, praise God. Bind them, Lord, with one love that cannot be broken. Thank you, Jesus. Ngayon po ay hilingin Lario. So, lahat po natawag, ninong at ninang. Praise God. Thank you, Lord. Kung meron po silang communion, kung wala, okay lang po. Praise God. Kung wala pong, yes, mga magulang, ninong at ninang. Sige po, mga magulang, patong niyo po. Background music, please, ang ating audio. Tayo po yumuko, tayo po pumikit. At magkaisa po tayong idulog sa Lord. You are the author of life. Ikaw ang may akda. Anak, lumalapit at dumudulog sa iyo para hingin ang bendisyon ng kasal. Lord, let there be wedding by the power of thy Spirit. Bigkisin mo rin sa iyong harapan. One mind, one heart, one spirit. And after this wedding, Lord, sila'y ano man po ang kanilang prayer request sa araw na ito ng kanilang kasal. Katagpuin mo, aming Diyos. Salamat po. Ibukas mong kalangitan
ang nag-uumapaw na biyaya mo, igawad mo po